Unti nang nagkakaalaman kung aling mga kupunan ang papasok sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa bawat 7 kupunan sa Group A at Group B, tanging ang top 4 lamang ng magkabilang bracket ang aabante at mako-crossover para sa quarterfinals. Sa triple header nitong Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila, sa first game, dinumina ng Agriculture Kadiwa Warriors ang board sa first half 23-14. Nagpamalas naman ng effective hustle plays at defense ang GSIS Furies with 17-8 steals at 9 blocks kontra sa 3 lamang sa Warriors. 32-29 pabor sa Furies. Third frame, humataw ang GSIS ng 15-9 run. Bumawi rin sa rebounds ang Furies habang tuloy-tuloy ang magandang depensa, kaya naman biglang umangat sa 9 points ang hinahabol ng Kadiwa Warriors, 47-38. After 5 minutes sa last quarter, umangat pa sa 15 puntos ang abante ng GSIS. Sinikap humabol ng Agriculture, subalit hindi sapat at nagtapos ang game sa final score na 62-56. Dahil sa panalo, siguradong pasok na sa quarterfinals ang GSIS Furies, habang laglag na sa liga ang Agriculture Kadiwa Warriors. Siguro sa next round, ibang level na to no? So mga kalaban namin, malalakas na to. So siguro, scout lang namin kung sino yung mga papasok na apat sa kabila. Then, practice kami. Hopefully makumpleto, yun yung mahalaga. Kasi pag nakukumpleto talaga kami, nananalo kami. We played our best effort namin na kahit na medyo kulang kami lagi. Dahil kita nyo naman, mga USEC namin naglalaro kami, mga director. Yung iba kasi may injuries pa. So, but we're happy with the results kasi we played hard at nakatapos kami ng game na wala naman nasaktan. Best player of the game si Michael Guillermo na kumamada ng 17 points, 4 rebounds at 2 steals. Sa second game, mainit agad ang opensa ng Judiciary Magis na humataw ng 7-0 run kontra sa PhilHealth Health Insurers sa pagbubukas ng first quarter. Idinaan sa run and gun ng Judiciary Magis ang bakbakan, sabay ang pagpapaulan ng 12 tres beyond the arc na hindi naman natapatan ng PhilHealth. Mas nanaig-green ang magandang ball movement ng Magis, kaya naman hindi na nagawa pang makaahon ng health insurers sa pagkakabaon sa malaking kalamangan. Tumunog ang buzzer sa nakakangilong score na 66-38. Undefeated pa rin sa Group A ng Liga ang Judiciary Magis na may 5 panalo, habang laglag na sa Liga ang PhilHealth Health Insurers na walang nakuhang panalo sa 6 nilang laro. Siyempre, nandito pa lang tayo sa middle of the season. So, there's nothing to celebrate, no? So, lalo na makakaharap namin yung AFP, no, sa next game namin. And pares naman kaming 5-0, no? Sabi ko sa kanya, yun yung magiging challenge namin. Yung chemistry namin, yung system namin, kung hanggang saan na yung team namin. Very overwhelming na. So, yung level of competition medyo mataas din pala. So, para sa mga boss natin yan. So, okay yung liga kasi again yung competitive spirit nandun eh. Hopefully pag makasali kami ulit next season, so sana mapag-prepare kami ng maayos and may mga ibang boss na mapaglaro, mga available. Best player of the game si Justice Edilwasip Badiri na nagtala ng 11 points at 2 rebounds. At sa third game, mistulang siso game ang bakbakan sa hardcourt ng defending champion na Senate Sentinels at BJMP Greyhounds. Maganda ang kombinasyon na ipinamalas ni na Senator Bongo at Senator Joel Villanueva na kumabig ng 35 points. Yun lang, tinapatan naman ito ng combined 45 points ng 3 jail superintendent na sina Ricky Pegalan, Cassius Verbo at Gingoyan. Last 2 minutes and 2 seconds, lumamang pa ng 1 puntos ang Senate
matapos maipasok ni Senator Go ang dalawang free throws. Subalit agad itong nabawi ni Gingoyan sa isang perimeter shot, behind the back assist at isa pang tira mula sa fast break. Under 1 minute remaining, lamang ng 5 points ang BJMP Greyhounds at hindi na pinayagang makahabol pa ang Senate Sentinels hanggang sa matapos ang game sa final score na 73-69. Naagaw na ng BJMP Greyhounds ang 4th spot sa Senate Sentinels na nalaglag naman sa ika-5 pwesto. Siguro yung effort ng mga players talaga kasi pag walang effort hindi mangyayari yung ganong laban eh. So both sides naman nag-e-effort, ginagalingan. Then patibahin lang talaga ng hangin sa dulo at saka kung sino mas kumpiyansa sa ginagawa nila sa laro. Yung defense namin, minsan nagko-collapse kami sa defense. Pag nakikita nyo naman, humahabol kami through defense namin. Kaya lang pagka malamang kami, minsan nagre-relax. Hindi ko alam kung nagre-relax or nawawala uli sa focus sa defense. Yung rotation siguro, medyo napapagod na dahil seesaw battle nga, lalamang sila, hahabol kami. Siyempre, tao lang, mapapagod din. Best player of the game naman si Jail Superintendent Jesse Gingoyan na nagtala ng 12 points at 3 rebounds. Sa ngayon, nasa top 4 spot ng Group A ang Judiciary Magis, AFP Cavaliers, Executive Branch Commanders at SSS Pension Boosters. Sa Group B naman, top 4 ang GSIS Furies, Ombudsman Graph Busters, PNP Responders at BJMP Greyhounds. Tig-4 lamang na kupunan sa kada group ang papasok sa quarterfinals habang tig-3 naman ang malalaglag. Abangan ang susunod na game schedule sa August 20 sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, huling laban na ng SSS Pension Boosters kontra sa DOJ Beacons. Sa second game, magtutuos ang AFP Cavaliers at BIR Nation Builders. At sa huling game, ang BJMP Greyhounds laban sa PNP Responders. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Will he attack? Yes, he will. Behind the back.